Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang naghahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay, tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksi mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan ng mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.
makakilos sa panghuhusga nila. Araw-araw sana ang bigat ng nakaraan. O ano bang dapat na gawin? Isip at puso ay kailangan ng tulong. Magandang gabi po mga kababayan. Naririto po tayong muli sa Aksyon Kababaihan. Ito po ang inyong lingkod, Jean Enriquez, Executive Director ng Coalition Against Trafficking in Women Asia Pacific. Ngayong gabi po ay ating pag-uusapan ang panibagong sexist remark na natunghayan sa isang lokal na radyo sa Bacolod City. At natutuwa naman tayo at mabilis ang reaksyon ng ating pangunahing mga advocates sa lungsod ng Bacolod at sila ang panauhin natin ngayong gabi. Nais ko pong ipakilala ang City Councilor ng Bacolod, si Honorable Celia Matea Flor. Magandang gabi sa iyo, Councilor Cel. Good evening, Madam Jean. Ang ganda mo pa rin ngayon. Same to you po, Consi. Ito po Good morning. Ay, good evening, sorry. Oo, good evening. Matagal na nating kaibigan. Siya po ang founder ng Dawn Foundation at siya rin po ay board member ng CATWAP. Nais ko rin pong ipakilala ang City Social Welfare and Development Officer ng Bacolod City. Siya rin po ay chairperson ng Youth and Students Advancing Gender Equality. Magandang gabi sa iyo, CSWD o Richelle Verde Prado Manga. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Magandang gabi. Ayan, pupuntahan po natin ng diretso ang usapin na gusto nating bigyan ng pansin para rin po maka-educate sa marami at madala rin natin sa national level ang isyong ito. So, nito pong nakaraang linggo, kung di tayo nagkakamali, o 2 weeks ago, no, ay may isang anchor na binanggit ang mga salitang siguro hindi na natin uulitin pero may patungkol sa panggagahasa at normalizing rape sa isang kasamahan niya sa media na babae. At nakita natin na mayroong pahayag na inilabas si Councilor Celia Flor at gayon din ang Sowing Legacy Movement. Ano ba ang mga false assumptions ng anchor sa ganitong remarks, Councilor Cel? Saan nanggagaling ang mga ganitong remarks? Yes, naalala ko rin lang. Sige, go ahead. Yeah, sige. Ano, ikaw muna. Oo, naalala ko lang, no? At gusto ko lang bigyan ng pansin din na pending pa sa Ombudsman itong kaso ni Congressman Jesus Bong Suntay at nasa Ethics Committee rin ito. So we would want to make a link between this, and of course we are reminded of the rape remarks of the former President Rodrigo Duterte, who is now incarcerated in The Hague, no? At lahat ng ito ay mayroong mga accountability. So, go ahead, Councilor Celia. Anong mga false assumptions rito? Well, I think, no, una, he was, actually, actually, I was in the room. No, Okay. I was having lunch with the media. And bigla na lang yung field reporter, she was the parang nagre-report siya ng isang incident sa Bacolod. And bigla na lang nga nag-joke itong kanyang anchorman na yon tungkol sa panggagahasa, no? So parang actually umiyak talaga yung field reporter, no? So sabi ko, anong nangyari? So pinakinggan namin yung kanyang interview at talagang pabalik-balik pa, Jean, no? Ang kanyang rape joke. So sabi ko, nainis na rin ako, no? So parang sabi ko, parang hindi tama talaga, no? So I think based sa kwento, meron hindi yata paano ba to? Hindi conscious or hindi talagang may perspective, no? Ang anchor na pwedeng gawing joke 'yon.
no? At parang hindi lang yung isang beses ang kwento sa akin maraming beses na nagkakaroon sila ng mga ganung interview, ganung usapan, at meron siyang mga salita na anong tawag Sexist. dito? Sexist, yes, sexist sa ating mga sa kanilang Kababaihan. kababaihang field reporter, no? Actually, ang tinanong ko kung ganun din ba siya sa kanyang mga kalalakihang colleagues, no? At sinabi nga na hindi. No? So talagang makikita mo at ma-observe mo na meron siyang bias, no? Against sa mga kababaihan. So parang Right. ang tingin niya siguro, field reporter, babae, mababa ang antas nito kaysa sa akin. Kasi, That's right. Jean, he is HR. HR siya, human resource siya ng company. So parang hindi talaga appropriate. Hindi lang kung hindi appropriate, hindi talaga yung kanyang perspective ay tama, no? That's Hindi right. talaga Oo. tama yung kanyang Okay. perspective. Thank you, Consi. CSWD o Richel, no? Nabanggit rin ni Consi yung harms, no? Very concrete na umiyak. So, klarong-klaro ito na masakit, ito ay offensive, nakakayurak ng dignidad. Go ahead, CSWD o Richel. Ano ang nakikita mong dagdag, no? Sa mga binanggit ni Consi? Yes po. So makikita din natin doon no, na very clear yung kanyang false assumption na kaya yun din yung kinonect ko sa post ko na pagtingin sa mga babae bilang sexual object at dahil doon ginagawang normal yung pagbibigay ng mga rape jokes no and hindi sineseryoso o hindi tinitignan na ganun kalalim yung epekto ng sexual violence at lahat ng uri ng violence, lalong-lalo na sa mga survivors. At nakita din natin no, na makikita pa rin dito kung gaano katindi yung patriarchy sa ating society at hindi accepted doon mga nakikita natin sa media. Oo, at very dangerous kasi yung kanyang posisyon, naririnig siya ng napakaraming tao at alam natin ang impression ng madla kapag galing sa media ang nagsalita, very powerful ito. Kaya mayroon talagang dagdag na harm yung kanyang posisyon. At na-remind rin ako na noong May 25, 2016 ay pinabura ng CHR, ng Commission on Human Rights, ang reklamo namin mismo laban sa dating Pangulong Duterte sa kanyang rape remarks at inassert namin, pinagtibay rin ng CHR na hindi benign ang mga salita. Hindi kailangang hawakan ng isang babae para mabastos. Yung salita mismo ay napakalalim talaga ng trauma na nalilikha sa isang tao, lalo na sa mga kababaihan na historically ay nakararanas na ng pagmamaliit, kagaya ng sinabi ni Councilor Celia. Historically ay nakakaranas ng sexual harassment. So maaaring ito ay nagbubukas din ng trauma sa mga kababaihan talaga. Kagaya ng naranasan natin noong 2016, lalo na narinig ko to yung kanyang pananalita mismo ng anchor, no? Pinaulit-ulit niya talaga, walang shame. Wala talagang shame at all. Talagang disgusting na masasabi natin. Siguro nagkuklok pa siya dahil local yung language niya, kaya gusto nating dalhin ito sa national level. Kasi baka shame, talaga fearless din siya no? Baka kung for a long time ginagawa niya ito, ang tingin niya ay pwede siyang makawala. But it's very important to really shame yung mga perpetrators. So puntahan natin kasi may local ordinance po kayo, Councilor, and you might want to mention ano yung mga nakakasakop dito. Yeah. But before that, Jean, you know, he was called out probably by his station. He was actually suspended. I don't know kung how long was he suspended, no? Pero he posted an apology sa Facebook niya. Ang problema ko sa kanyang apology, he apologized even to us, the public officials, and all other persons, his station, but he did not apologize to his victim.
no? Wow, So parang grabe. sabi ko ano ito, no? So anyway, based sa Mm-mm. ating ordinance, no, actually the local Mm-mm. ordinance, parang bawal bastos sa ordinance is also based on the national law, no, na Safe Right. Spaces Act. And so we called actually nang after that last week this week nag-session tayo, and nagkaroon ulit tayo ng follow-up na resolution calling all media outlets operating in the city of Bacolod to establish their CODIS, no? Yung Right. ating Committee Committee on on Decorum. Decorum and Investigation. Dahil yan ay nakapasok sa ating ordinance and sa national law na all establishments should, government man yan or private corporations, should form the CODIS, no, to Mhm. investigate this case. So and yung resolution ko also is calling all media outlets to hold gender sensitivity sessions and on ethics, no, Yeah. para sa kanilang media reporting. Naisip ko nga, sabi ko, nako, opportunity ko na to, baka pwedeng ma-invite si Miss Jean Enriquez to conduct the Oo. GST. And Yeah. di ba? Baka pwedeng Oo. partner tayo dyan. Yes, Yun, lalo na para ang inyong at least mhm. malaman ng ating mga media outlets dito sa Bacolod City na they have responsibilities. Hindi lang reporting, but kailangan ay reporting nila ay gender sensitive at ethical. That's right, right. At ang inyong lingkod ay kasama sa accredited ng Philippine Commission on Women, na Gender and Development Yun. Resource Persons, at Mm-mm. pwede po nating idugtong yan, no, sa pagtalakay na Yes. ng gender-based violence in general. Mhm. At ano nga ba ang mga batas, ano ang Yes. mga Yes. mekanismo para sa Uh-huh. pagrereklamo. At Uh-huh. banggitin na rin natin, no, na ito ay isang public crime, and therefore lahat po ng na-offend, pwede kayo mag-file ng kaso laban Yes. dito. Kagaya ng ginawa natin sa kaso ni Congressman Suntay at gayon din sa dating Pangulong Duterte. Ibig sabihin ng public crime, hindi kailangan yung direktang biktima lang ang magreklamo, kundi kahit sino man na nakasaksi. So ang Safe Spaces Act, gayon din ang VAUSI, ang anti-rape law, lahat po ng ito ay public crime. Ito ay people of the Philippines versus the perpetrator. So si SWD o Richel, ano po ang mga serbisyo para sa mga nakaramdam ng trauma sa mga ganitong klase ng pang-aabuso? Yes. So tayo ay nagpo-provide no ng case management, counseling, psychosocial services. Nagre-reach out din po tayo sa kanila kung how do they want to move forward. Mahalaga na maging survivor-centered ang approach na ito. And in this case, nag-reach out po tayo sa survivor at sinasamahan natin siya sa mga succeeding steps, and very clear na ang gusto din niya ay bigyan ng ma-ensure na ang accountability at ang justice po ay ma-serve. Aside from that, ina-advocate din po natin sa public na mas maging sensitibo rin sa pagko-comment, kasi doon din natin nakita na merong iba pa rin talaga na yung pananaw ay biniblame yung biktima, and that's very alarming. And of course meron din po tayong ino-offer na mga shelter and other types of assistance para matulungan yung mga survivors, at ino-organize din po sila para maging support system ang isa't isa. Ayan, napakaganda. Ipapa-unmute ko na ulit si Councilor Celia, no? Alam natin meron siyang graduation na pupuntahan. Pero ano ang mga panawagan, Councilor Cel, sa iyong constituents and of course the Filipino public in general in relation to these issues? Yes, ang panawagan natin even before pa, no? Siguro, Jean, di ba? 1990s pa tayo ang advocacy natin, no? Kaya hindi pwede, hindi mali talaga yung pag-degrade, pag-abuse, pag-abuse talaga ng women and children, yung ating mga yung publiko, no? Kailangan maging aware tayo sa ating salita, sa ating aksyon, na hindi tayo makasakit ng tao bilang tao at pangbabae, bilang babae at bilang mga bata, no? So, paulit-ulit 'yan
I think siguro kailangan na naman nating widespread advocacy, no? Kasi nga Mhm. kung minsan even women organizations, no, have Yeah. been parang nag-backtrack na tayo kasi nga ang dami na rin nating ginagawa, ang dami na rin nag-expand na rin yung ating mga ang ating mga ang Advocacies. horizons natin. Mhm. So talagang kailangan natin sa public, no. I think aware naman sila. Aware sila ng laws, aware sila ng kung ano ang dapat at hindi dapat, pero hindi lang napapractice. Okay. Oo, tama yon. At maganda po yung nuancing na binanggit nyo kanina na hindi sapat yung apology. Kailangan pa rin talaga ay may accountability. Kasi kung minsan, kagaya kay Congressman Suntay, yan ang ginagawang justification para hindi na managot. Pero as you've said, napakahalaga na merong accountability. So we will let Councilor Celia Flor go even as we continue to ask CSWD or Richelle sa mga moving forward. Thank you so much, Councilor, and so Salamat, happy to see Jean. you. More power po. Salamat po. Thank you. Good evening sa lahat. Ayan, thank you so much. At si CSWD o Richelle naman ay hihingan din natin ang kanyang panawagan sa publiko kaugnay ng isyong ito. Tulad ng binanggit natin, kasi meron pa naman tayong kaunting panahon, CSWD o Richelle, no, mahalagang bigyan diin natin na hindi sapat na nag-apologize ang perpetrator. No? Kailangan may pananagutan kasi lagi nilang maiisip na pag nag-apologize ako, makakawala ako eh. So, Yes. sige, CSWD Yes. Richelle. Dr. Richelle Yes Verdeprado, ang iyo pong mga panawagan. Yes po. So, mahalaga na patuloy yung ating pagre-report ng mga sexist, abusive, mga harmful na mga contents at remarks. And yes, we call on accountability. Hindi enough no na mayroong public statements, and even in what we do, hindi rin enough na mag-issue lamang ng statement, but dapat may action towards it. And this is also time no para ipanawagan natin na mahalagang mas maging responsable ang bawat isa sa paggamit ng mga salita. Patuloy nating i-denounce no to highest degree yung mga rape jokes, and mahalaga din na itigil natin no yung ganitong pagno-normalize, yung ganitong kultura. At mahalaga din po na makiisa tayo sa pagtataguyod ng ligtas, ng respetado, yung pantay na lipunan, and hindi lang siya dapat something that we do no halimbawa sa LGU tuwing March or tuwing 18-day campaign, but dapat whole year round. Dito natin nakikita no kung gaano kahalaga na maging consistent tayo, kasi even when we stated our stand no, that it created harm, doon natin nakita na maraming misinformed din no, hindi nakikita na that statement is triggering at it affected lahat ng mga survivors. And at the same time, mahalaga din po na hikayatin natin, including no lalong-lalo na ang mga media practitioners at lahat tayo no na mas maging sensitibo at accountable no sa ating mga ginagawa at sinasabi. And gusto din naming i-highlight no that we're also connecting din dun sa kanilang action, kasi for now yung sinasabi namin hindi enough yung preventive suspension. There should be more, kasi nga yung response na nakarating sa amin is nung may preventive suspension ay parang natuwa pa po dahil makakapagpahinga. So Grabe. doon po makikita no na mahalaga talaga na sundan natin to, that it should not just end in that statement. And at the same time, yung ating pong role, yung aming role ay i-ensure no na may support system yung survivor. Oo, maraming salamat Dr. Richelle sa pagbabahagi rin ng mga developments no na ganyan pala ang reaction pa ng perpetrator. As I mentioned kanina, mukhang nakukloak siya noong fact na local language yung gamit. So hindi pa ito naririnig ng marami sa buong bansa kung gaano katindi itong ginawa sa Bacolod City, na very ironic kasi mayroong very strong na local women's movement na nandiyan kayo. On the other hand, maswerte ang Bacolod kasi kayo ang mga leaders sa
women's rights advocacy, si Councilor Celia Flor, si Dr. Richel Verde Prado, andiyan dyan ang Sowing Legacy Movement, andiyan dyan ang Youth and Students Advancing Gender Equality, at gusto nga nating marinig ang boses ng mga kalalakihan kasi maraming ang mga kabataang kalalakihan na nagagalit din sa nangyaring ito at kasama ng SLMI na naglabas din ng statement. So, mabuti po at if follow through ninyo ito, aantabayanan namin sa programang DZRH at gayon din ng organisasyon ng CATWAP ang mga developments dito. Hindi pa po natin alam kung gaano katagal ang suspension. Tama ba, Dr. Richel? Yes po, hindi po natin alam, but tayo din po ay nag-reach out at nag-offer na meron ding legal support. Right. Maaari rin kasing kung malalaman din natin, no, kung gaano katagal ito, ay po pwede nga siyang i-pursue ng local government. And we are happy na you are powerful voices there so that you can also put pressure on the company to be able to meet out the proportionate sanctions in relation to this perpetrator. So more power sa inyo. For any final words, Dr. Richel, you can have the mic. Yes po. So, nagpapasalamat din kami sa napakaraming organisasyon at mga individual na tumindig, and at the same time nakita din natin na despite the lacking pa sa ating ginagawa, pero marami na rin tayong ginagawa, and hindi madali yung pag-challenge ng traditional na norms, ng inequality, ng patriarchy, kaya kailangan mas maging consistent pa tayo at marami. Meron na tayong mga batas na pwede nating gamitin, but sana hindi siya manatili na batas lamang, but nagagamit natin siya. Sabi nga namin nung nakita natin yun, we hope na ma-pursue ito, masampulan. Yeah. But of course, tinitignan din natin, napakinggan din yung survivor, dahil nga sabi natin, mahalaga yung kanilang mga boses, yung pagiging survivor-centered, and yan din yung ating din kinahawakan dahil ito ay public crime, kaya yung ating pong stand on it, ay we will really do something about this. Something concrete that will also help promote accountability and justice. And para po sa lahat ng mga survivors, patuloy po kayong magpakatatag. We really admire your courage at hindi po kayo nag-iisa. Maraming salamat sa inyong mga kwento, sa inyong katatagan, at patuloy po na pagbibigay ng puso sa ating ginagawa. Thank you so much. Before I end this, I just also want to mention that the company, where the perpetrator is, should make the space safe also for the other female reporters. The company should not only suspend, they should actually transfer if they are not expelling this anchor, so that there would be another anchor to whom the field reporters should be relating with. Kaya dapat ay hindi magkamali ang kumpanya rito, at ating babantayan ito na hindi yung mga biktima ang ililipat, kasi I'm sure hindi lamang itong field reporter na ito ang nabiktima, ayon sa kwento ni Councilor Celia sa kanyang pagtatanong, kung ito ay naranasan na rin ng iba, kung kaya ang dapat sa pagtitiyak na maging ligtas ang trabaho na nitong reporters, ay kailangang ilipat itong anchor na ito. Hindi na sila dapat nagre-report sa anchor na ito. Madalas kasing nangyayari po, ang nililipat ay yung biktima. Sila ang nililipat ng trabaho. Dapat hindi sila ilipat, bagkus sila ay bigyan ng mas ligtas na espasyo, at ang tanggalan ng pwesto ay yung nang-aabuso. And we're hoping talaga, siguro this is also a test, as mentioned by Dr. Richel, para sa ating napakalakas din na local government, kung minsan nangyayari ito doon sa atin, kung sino yung mga pinakamalakas, tayo minsan ang na-challenge, tayo ang tinitest ang mga ganitong mga kaso. So we are with you, Dr. Richel Verde Prado, and we're hoping for the best. Let us know how we can further support you. Muli po, sa ngalan
pagkakasala ng Aksyon Kababaihan, nais nating magpasalamat kay Councilor Celia Flor ng Bacolod City at gayon din kay Dr. Richel Verde Prado Manga ng City Social Welfare and Development Office ng Bacolod. Mabuhay po kayo, magandang gabi at muli po sa susunod na Webes ay antabayanan niyo po kami. Maraming salamat po. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay